Pa-local o foreign films ang series man, hindi talaga maluluma ang kwentong umiikot sa zombies. I'm sure karamihan sa atin ay may at least isa nang napanood na ganitong palabas. Kaya naman for this morning's dose of trivia, eto ang ilan sa mga interesting facts about zombies. Alam niyo ba na sa ibang bansa may tinatawag ng World Zombie Day? Sine-celebrate ito tuwing October 8 kung saan makikita ka sa parada ng mga taong naka-costume ng zombie. Sa Haiti naman, meron silang batas na nagsasabing it's illegal to turn someone into a zombie. Parte kasi ng kultura nila ang pagkakaroon ng mga tinatawag na voodoo shamans. Pero kung ikaw naman ay may fear of zombies, ang tawag sa fear na yan ay kinemortophobia. At yan po ang mga pamatay nating trivia for today. Now you know, share mo na. Talaga ba, Par? Okay, di ba? Yung mga trivia natin about zombies, no? Mukha akong ewan sa Paano yung sa'yo? Talaga ba, Pars? Nagbuhay na ako ewan. Ay, sa Lars, hindi mo ko inabisuhan sa zombie acting mo. Ano ba yan? Okay, ito Pars, ituloy natin ang usapang zombie. Pero, samahan pa natin ang mga iba pang palabas na umiingay at tumitrending na ngayon. Oh yes, ito ang ating Mars Sharing Group What If Edition. Okay, as in, what if mangyari sa'yo ang mga eksena sa mga sikat na palabas ngayon? Uy, exciting This is ito. interesting. At dahil nga yung trivia ko tungkol sa zombies, simulan natin sa mga zombie series. Okay. Tulad ng trending ngayon na All of Us Are Dead. Okay, hindi ko pa napapanood Ako to rin kuya. Nakita mo yung I billboard? haven't seen it. Ang Okay. tanong, what if maipit kayo ng mga kaibigan mo sa isang zombie apocalypse at makagat ang isa sa pinakamalapit mong kaibigan? Makayanan mo bang isacrifice na lang siya? Ganon. Okay, so tanungin natin ang ating mga bisita. Hindi, sobrang love ko talaga yung best friend ko. Pero So, siguro, magpapaka-zombie ka rin? hindi po. Ano ko na lang siya. Hayaan ko lang siya sa labas. At least andun kasama niya yung mga iba pang zombie. Masaya sila sa labas. At least hindi mo siya iniwang mag-isa. Opo. Diba? Isinama mo siya sa mga bibisitahin kagrupo niya na. Bibisitahin mo na lang every now and then. Ikaw, Ada, ako isa-save ko. Paano? Nakagat na. Nakagat na. Parang feeling ko lang hindi kaya ng konsensya ko na hindi ko man lang You do your best. sinry na Oh, you do your best. masalbahin. What about you? Ako po siguro same na lang kay Mings. Kalbay ko yung sarili ko, tapos nilabas ko na lang siya, gano'n. Okay, mula naman sa Korean novela na The Penthouse, what if pinagtaksilan ka at inagaw sa'yo ang isang bagay na alam mong para sa'yo talaga? Aabot ka sa puntong maghihiganti ka? Yun. Well, mas mabuti pa wala na lang gawin. Kasi para iwas din sa stress, Wala nang revenge. wala na pong revenge. Kasi Galing. mas mabuti pa yung... Naniniwala ako kung para sa'yo talaga. Yes. Kung nakuha niya, ibig sabihin, hindi para sa akin. Para sa kanya. Para sa Para kanya. sa kanya. Para kanino pa? Mars? Ako Para sa pareho Andrea. niya. Hindi rin ako maghihigante. Hindi ako naniniwala talaga sa ganun eh. Yeah. Kasi meron ka pang dadalhin na bigat sa sarili mo. Parang makokonsensya ka pa. So, hayaan mo na lang. Kasi nga, totoo yung sinabi mo, pag para sa'yo, mapupunta rin naman sa'yo. Parang magkakaroon ng way para Babalik at mapunta pa rin babalik. sa'yo. Agree, Mars. At saka kasi feeling ko rin, Mars, kapag naghiganti ka, parang pinapakita mo natalo ka eh. Yes, yes. Di ba? All the more All na the more. natatalo ka. Okay. Ikaw, Mars? Ako Mars. po, feel ko, yun, hayaan ko na lang din po. Kasi for me, kapag naghigante ka, parang at times, baka may magawa ka ng mga bagay na dati hindi mo akalain kaya mong gawin sa ibang tao, ganun. And then, ayun po, naniniwala din ako like them na if it's for you, it's for you. And di man ngayon, but eventually in God's perfect time, kung ano yung para sa'yo, it will happen naman talaga. Okay, ito na, last na. Mula naman sa series na Manifest, what if bigla kayong mawala sa loob ng mahabang taon at sa inyong pagbalik, nalaman yung nakahanap na pala ng, Iba ang partner mo ng iba. nyo. Hahabulin mo pa ba siya para bumalik sa'yo? We're not talking about 1 or 2 years, ha? Siguro mga 5 years. years! 5 years. Manifest, 5 years. 5 years. Hindi ko ma-imagine. Kayo, Naku, kayo. mabigat yan. Tingin ko na naman siya. Ako, siguro tatry ko pa rin siya lapitan. Try ko pa rin siya kausapin. Kasi syempre, kapag napamahal ka sa isang tao, hindi naman basta-basta mawawala yun. Mahirap kalimutan, oo naman. Lalo na kung asawa. And it's so painful to see that, that person has moved on. Tapos ikaw, nandun ka pa rin, di ba? Okay. Ako si Andrea, parang naiiyak ka, Andrea. Hindi kasi pinanood ko yan. Napuyat-puyat ako dyan. Napuyat-puyat ka. Natapos ko na siya eh. Tawag di, feeling ko gagawin ko yung ginawa ng girl. Na Anong ginawa ng girl? Hinayaan na lang. Parang
hindi naman natin try bawiin yung guy, pero parang go with the flow na lang siguro. Go with the flow. Pero masakit talaga yun Kasi syempre parang last kayo nagkita, in love siya sa'yo. And then the next Pagbalik time mo, ikaw nakita na lang mo, pala yung in love. Siya may iba na siyang family, ganon. Kasi parang ang hirap naman sumira ng kung ano yung meron sila. Kasi nga hindi ko alam kung ano nangyari dun sa 5 At years. hindi rin niya 5 alam years. naman. Oo, Hindi naman niya yes. alam kung anong nangyari sa'yo. Akala niya, wala ka na eh. Oh, ikaw naman. Ikaw, Pars! Ako po siguro, I'll try to reach out just to make things clear. Pero yun, same kay Ate Andrea. If like that person is happy na, kundi man sa'yo, then just let that person be happy. Kasi Galing. yung paano na wala ka, for sure, mga first years or first 2 years, dinamdam din naman yung pagwala mo. Pero you just have to let that person be happy. Yes. Kasi nawala ka and deserve din naman maging masaya kahit wala ka sa kanya. Oh my goodness, So for ang me, hard. ganon. Kasi baka I mamaya think that's kagad, agape. kasi baka Basta mamaya tayo kagad nagka-problema din niya. dahil sa usapang to. Diba? Ano ba to?